So yun, okay KJX, kamusta kayong lahat? At check lang muna natin to. Ito nangyayari ngayon sa BTC. Okay. So far, no, dito sa area na to, balik lang muna natin. Resistance natin, no, isa sa pinaka best resistance natin or important resistance, itong 71,400. Okay? After 71,400, bakit 71, no? Kasi rejected siya dito sa area na to, and then rejected siya dito sa area na to. Okay? So balik tayo dito sa support natin. So yung support natin na nakaraan, sabi natin sa inyo nung last time na nag-video tayo, no, ng video dito sa bahay, no, na 70,000 ang isa nating resistance. So na-drop naman siya, kaya lang rejected lang siya, kumbaga parang nag-fake out, and then dito siya dumiretso sa area na to. Pero kung mapapansin nyo, dito rin siya nag-drop sa 70,000, di ba? 70,000, 68,800 mga lodi, dinaanan niya din. So tulad ng sinabi ko, di ba? Every kalahati TP dito sa area na to. So kung 68,600 dyan, so ang ganda na ng TP mo dyan sa 67,500. Rejected siya dyan, and then biglang umangat, biglang bumagsak. Nakuha niya yung 67,500. Rumekta hanggang gitna. Ayan o, tingnan nyo. Puro gitna mga lodi, no? And then biglang lumipad ulit, no? Nakuha ulit si 68, no? And then siya pa rin yung resistance natin, umano yung weekend, and then bumagsak ulit. Tapos biglang lumipad naman ngayon, no? After ng weekend. Tapos sabay biglang nag-drop ulit siya. So ayan yung importante kung bakit meron tayong syempre linyahan mga lodi, no? Diyan ka babase kung mag-enter ka ba o hindi. Dito pa lang nababasa mo na yung market dito eh. Sa area na to, nababasa mo na yan kapag may guhit ka. Okay, dito naglalaro. Okay? So parang ganun, yun yung nakikita ko dito mga lodi. So far ito 67, na break niya na to, yung support natin dito sa area na to. So tingnan natin kung tutuloy siya pababa, di ba? Saan ba yan? 67,500. Ay hindi, 67,600 ano to? 67,600. Oo, binago ko na to mga lodi. Binago na natin to kanina. 67,644. So yan. So yan. Kaya na-break niya na yan, yung area na yan. So far, tingnan natin kung ano mangyayari. Ako, ganoon ang ginagawa ko. Kapag ang payo ko lang sa inyo, pag bago kayo, no, katulad ko, gumuhit kayo, tapos tingnan nyo kung nakukuha yung guhit nyo, ano nangyayari kapag nakuha yun, o nagpe-fake out ba, o nare-reject din, or nabe-break, parang ganun. Yun yung i-check nyo muna, yung support and resistance mga lodi. Okay? So far, okay naman yung grupo natin kahit sa Telegram, no? Medyo hindi lang ako, naging active sa Telegram kasi naging busy lang tayo ng konti, pero so far sila naman is active pa rin. So tendency dami pa rin nag-profit dito sa ating Telegram, no? Kasi si Putin yung pansamantala, no, na nagbibigay ng TA dito. Pero pagdating kasi sa mga meme coin, siya yun, kumbaga siya yung laging nagbibigay ng signal dito. Ito yung pre-signal niya, mga lods. No, kaya kung gusto niyo pumasok sa Telegram natin, no, nasa description lang yung link natin, okay? And then kung wala pa kayong BitGet mga lodi, no, yun, gamitin nyo na yung link natin sa description, at least kahit pa paano, sabay-sabay tayong sakto yung, kung nagbigay ako ng support and resistance, saktong-sakto yung BitGet, di ba? Kasi BitGet yung gamit natin mga lodi, okay? So check din natin to, yung mga nangyayari ngayon, katulad nito, Just In, no, JP Morgan Chase Bank in Youngstown, Ohio, no, sumabog, no? Di ba? Tapos, so Crypto Rover, sabi niya, Bitcoin is going to 80,000 in the next 2 weeks, no? Tingnan natin kung mangyayari yan, pero tulad ng sinabi ko sa mga bago, wag na wag agad maniniwala, gumuhit kayo ako katulad nito, no? Papasok ako sa mga guhit na yan, hindi ako papasok ngayon, yung para sasabihin nyo sa akin, maglulong na ako kasi mag-80,000 daw after 2 weeks. Hindi ganoon mga lodi. Ang hirap nun, siguro sabi natin totoo. Paano pagka bumagsak muna, di ba? Bago umangat. Ang hirap nun, baka mayari kayo doon. Masibak-sibak yung assets nyo, no? So kaya ako ginagawa ko, syempre, guhit tayo at titingnan natin kung nakukuha.
Okay? So, ang pinaka-ano ko dyan ako, para sa akin mag-high margin ako dito sa 74. Ay, 71,400. Yan. Isa yan. Isa yan sa ititingnan ko. Mag-high margin ako dito. Lalo-lalo na dito. 72,886. Susubok ako dyan. So, pero titingnan din natin kung rejected ba pag dumating dyan, di ba? So, tingnan natin. Importante may cut loss. Sa 70,000, susubok din ako dito sa area na to. At syempre sa 68,600 mga lodi. Pero pag sa 68,600 tsaka 70,000, ito lang, 79 USDT lang ako. Dito magdadagdag ako sa area na to. Okay? So, watchers guru, kung mapapansin natin, ayan, 725 billion asset managers, Bernstein, predict Bitcoin will hit 90,000 in 2024 and 150 USDT in 2025. Okay? So, eto mga news lang Okay? So, kayo, kung talaga naniniwala kayo dyan, di ba? So, alam nyo na, kasi money nyo, rules nyo mga lodi. Okay? Hindi yung dahil nakita nyo, dahil sinabi ng influencer na talagang lilipad, bigla kayo maglulong position. Ako, tulad ng sinabi ko, guguhit ako. And then, take profit ako. Hindi ako yung tao na makikita nyo na guguhit ay maglulong habang buhay. Hindi ako ganun, no? So, talagang ano lang ako. Pag nakita ko yung resistance ko, banat, pasok. Tapos pagka nakita ko hindi kayang kunin yung isang resistance, TP. Waiting ako ulit sa support tsaka sa resistance na sinet ko bago ako mag-in ulit. Okay? Ganun na ganun. Parang ito. So kung titingnan nyo, 67,545. Ang support ko si 67,644. So meaning, kahit pa paano, may 100 USDT na negative yan. Diba? So kung naka times 50 ka, times 100, or yung ganun, no? High leverage margin ka, kumita ka na dyan. Pero ako, talaga mababang margin lang ako, no? So, nasa 22, 25. Kay BTC, 50. Ganyan. Tapos, kapag ka-sure ball naman ako, nag-100, nagta-times 100 ako. Ganun. Okay? Cointelegraph, ito, inihintay ng lahat. So, yung isa, sinabi ni Robert kasi, lilipad daw ang Bitcoin after 2 weeks. Kasi, may spot Bitcoin ETF. Ay, may spot ETH ETF. No? Once ma-approve to talaga, no, at mag-open yung market nito, na open yung trading niya, maglalaro to parang Bitcoin, no? Yung ibig kong sabihin, lilipad to, no? Para sa akin kasi papasok ng mga institution mag-open trade na yan, parang nangyari kay Bitcoin nung pumasok sa BlackRock, di ba? So ganun yan, yun lang yung nakikita ko dito. Kaya nasabi ni Robert na after 2 weeks lilipad ang Bitcoin, I think dahil dito sa dahil dito sa Ethereum ETF. Once na mag-open na to ng trading sa ETF, 'di ba? ETH sa ETF. Okay? So yun lang ang tingin ko diyan mga lodi, ha. Saludo sa lahat AGX, sa mga hindi pa natin subscriber, please subscribe sa YouTube channel natin and sa Facebook page natin. At kita-kits sa susunod na video natin mga lodi. Bantayan natin